Sa bawat bansa sa buong mundo, may iba't ibang batas para sa lahat. At kung sino mang mamamayan ang lumabag dito, pinaparusahan sila ayon sa batas. Gayunpaman sa India, maraming sistema pampolitika na tinatawag na Panchayat Raj na gumawa ng maraming desisyon tungkol sa mga pag-aasawa noon na binabaliwala ang mismong batas ng bansa. Isang ganoong insidente ang nangyari noong 2007 sa isang binatang nagngangalang Manoj at dalagang nagngangalang Babli. Pero ano nga ba ang nangyari sa kanila? Ano ang pagkakasangkot ng kanilang mga pamilya at ano ang ginawa ng sistema ng pulisya at hudikatura? Bago po tayo magpatuloy, shoutout po kay Tabi B 4565 na nanonood from Tampa, Florida. Sa pagpapatuloy ng kwento, sa estado ng Haryana sa India, may isang lungsod na tinatawag na Kaithal. At sa lungsod na to, matatagpuan ang isang nayon na kung tawagin ay Karora. Noong 2007, isang binatang nagngangalang Manoj at dalagang nagngangalang Babli ang dating nakatira sa nayon na to. Ang Haryana ay isang estado sa India na kilala bilang mga lupain ng mga sundalo dahil karamihan sa mga kabataan mula sa estadong ito ay sumali sa hukbong India, hukbong dagat at Air Force. Ayon sa mitolohiya, pinaniniwala ang si Daudi Hanuman ay pinanganak sa lungsod ng Kaithal, isang hindugad na kalahating unggoy at kalahating tao ang katawan. Ang pamilya ni Manoj ay binubuo ng 5 katao, kabilang ang kanyang inang si Chandrapati at ang kanyang 3 nakababatang kapatid. Bata pa lang siya nang sumakabilang buhay ang kanyang ama at ngayon, hirap na maipagpatuloy ang pag-aaral. Gayunpaman habang nag-aaral, nagpapatakbo rin siya ng isang electronic repair shop at mag-isang pinansyal na sinusuportahan ang buong pamilya. Sa kabilang banda, ang nanay naman ni Babli na si Umati ay isa ring balo at may 4 na mga anak. 19 years old si Babli at kasalukuyan na ring nag-aaral. Dati nang magkalaro sina Manoj at Babli, magkasama din sila tuwing papasok ng eskwela. Bagaman mas matanda ng 4 na taon si Manoj kaysa sa dalaga. Taong 2005, nang parehong magkagusto sila sa isa't isa na nauwi sa romantikong relasyon. Saka nagsimulang palaging mag-usap ng matagal sa telepono. Di nagtagal nalaman ng nanay ni Manoj ang relasyon ng dalawa. Dahil dito nakipagtagpo siya sa dalaga at sinabihan na layuan ang kanyang anak. Kaya lang sa oras na yon, malalim na ang damdamin ng magkasintahan sa isa't isa na hindi na nila pinapansin anumang sabihin babala sa kanila. Sa panahong ito, sa tuwing nag-uusap ang magkasintahan sa telepono, kung makikita ni Manoj ang kanyang ina sa malapit, agad niyang binababa ang tawag para maiwasan ang anumang pagtatanong at tatakbo palayo. Ang totoo, natatakot si Chandrapati na kapag nalaman ng buong nayon ang tungkol sa relasyon ni Manoj at Babli, ibuboykot ang buong nayon ng kanilang pamilya. Lahat kasi ng residente ng nayon ng Karora ay kabilang sa iisang clan na Banwala, isang chat community o pamayanan ng magsasaka, at ang pagpapakasal sa loob ng parehong clan ay itinuturing na incesto o insisto. Dahil sa takot ng nanay ni Manoj, pinuntahan din ito ang nanay ni Babli at sinabihan ng ginang tungkol sa relasyon ng dalawa. Gustong-gusto talaga ni Manoj at Babli ang isa't isa at kung kumalat sa nayon ang balita tungkol sa kanilang relasyon, hindi ito magiging maganda. Nang marinig to, nag-alala na rin ang nanay ni Babli at sinubukan ng husto para kumbinsihin ang kanyang anak pero hindi na nakikinig sa kanya ang dalaga. Sa paglipas ng 2 taon nang walang iba pang nakakaalam, mas lalong lumalim ang pag-iibigan ni Manoj at Babli. Gabi ng April 5, 2007, naghapunan si Manoj at maagang natulog dahil may kukunin siyang pagsusulit sa English kinabukasan. April 6, umalis ng bahay si Manoj at tiwala naman ng kanyang ina na kukuha lang ng pagsusulit ang kanyang anak. Gayunpaman, nang hindi ito makauwi kinagabihan, nagsimulang mag-alala ang ginang. Pagkaraan ng ilang sandali, nalaman nitong nawawala rin si Babli sa bahay nila. Nagtana na pala ang dalawa. Alam nilang hindi tatanggapin ng kani-kanilang pamilya ang kanilang relasyon. Kaya't nagpasya na silang magtanan at magpapakasal. Naisip ng dalawa na kung kasal na sila, matatanggap na ng parehong pamilya ang kanilang relasyon. Dahil dito, bumiyahe sila ng 77 miles mula nayon papuntang Chandigarh, isa pang lungsod. At pagka April 7 sa templo doon, nagpakasal ang magkasintahan. Sa kabilang banda,
Nalaman naman ng mga kapatid at lolo ni Bubbly ang tungkol sa kanilang relasyon at nagsampa ng maling reklamo sa mga pulis laban sa binata at sa pamilya nito sa pagdukot umano kay Bubbly. Sinabing tinatago umano ng mga to ang dalaga. Kasunod nito dahil sa galit ang pagpapakasal ng dalawa, humingi ng interbensyon ang pamilya ni Bubbly mula sa lokal na kapansyayat. Sa esensya, ang pansyayat ay nangangahulugang isang kapulungang binubuo ng 5 at ang CAP ay isang organisasyong pangkomunidad na kumakatawan sa isang clan o grupo ng mga castes. Sa CAP pansyayat may panuntunan na kung ang isang lalaki at isang babae mula sa iisang clan ay umibig at nagpakasal laban sa kagustuhan ng komunidad, maaari silang paalisin sa nayon o kahit na masintensyahan ng parusang bitay kung gugustuhin ng kanilang pamilya. Ang mas malala, lolo ni Bubbly ang pinuno ng CAP pansyayat sa Kaithal. Mahalagang tandaan na sa mga pansyayat na to, nakikilahok ang karamihan sa mga matatandang lalaki mula sa nayon at ang kanilang desisyon sa anumang bagay ay pinal. Nang malaman ng kapansyayat ng nayon na sina Manoj at Bubbly ay kabilang sa iisang clan at sa gayon ay itinuturing silang makapatid, tumanggi silang tanggapin ang pagpapakasal ng dalawa. Lolo pa ni Bubbly ang naglabas ng utos na dapat iligpit sina Manoj at Bubbly kahit saang lugar man sila matagpuan. Kasunod nito, naghanda na ang mga nakakatandang kapatid ni Bubbly, mga tiyuhin nito sa ama at ina at 2 pinsan para hanapin ang dalawa. Kahit papano nakarating ang impormasyon ito kina Manoj at Bubbly, kaya't lumapit na sila sa hukuman ng Chandigarh noong June 15, 2007. Sa korte, isinalaysay ng dalawa ang buong kwento at ipinakita ang mga larawan ng kanilang kasal. Bukod pa rito, sinabi ni Manoj sa hukom na inakusahan siya ng pamilya ni Bubbly ng pagdukot at ngayon ay pinaghahanap para iligpit. Sinabi rin ni Bubbly na mahal nila ang isa't isa at gustong mamuhay ng magkasama pero hindi pumayag ang kanilang mga pamilya kaya't nagtanan sila at nagpakasal. Sa sandaling yon, naunawaan naman ng hukom ang kanilang sitwasyon at legal na tinanggap ang kanilang kasal. Maliban dito, inutusan ng hukom ang Police Administration na magtalaga ng 5 armadong mga pulis para sa proteksyon ng dalawa. Sa desisyong ito ng korte, kapwa naging masaya sina Bubbly at Manoj at naramdaman nilang dahil nasa panig nila ang korte at ang mga pulis, wala silang dapat na ikatakot. Pagkatapos nito, dahil sa pununan ng kumpiyansa, napagpasyahan nilang umuwi na sa kanilang nayon at susubukang kumbinsihin ang miyembro ng pamilya ni Bubbly. Sa kasamaang palad, ito ang pinakamalaking pagkakamali nilang dalawa. Sumakay ang bagong kasal sa bus mula Chandigarh hanggang Kaithal na puno ng kumpiyansa. Kasama nila ang 5 mga pulis na itinalaga para sa kanilang proteksyon. Pero sa sandaling umalis ang bus sa lungsod ng Chandigarh, isang pulis ang bumaba at ngayon habang papalapit na ang bus sa lungsod ng Kaithal, isa-isang bumaba ng bus sa ang lahat ng naiwang mga pulis. Sa kalagitnaan ng biyahe, lahat ng 5 pulis ay bumaba na ng bus. Pagkatapos nito, huminto ang kanilang bus sa isang bus stand sa lungsod ng Kurukshetra malapit sa isang lugar na kung tawagin ay Pipli. Ngayon, dahil sa wala na ang 5 pulis, nakasama dapat nila para sa kanilang proteksyon, pareho nang nakaramdam ng kaba at takot ang bagong kasal na mag-asawa. Kaya naman, nagpasya silang sumakay ng ibang bus patungong Delhi. Pero bago bumiyahe, naisip ni Manoj na tawagan na muna ang kanyang ina. Pumunta sila sa malapit na pampublikong tawag at tumawag sa kanyang ina. Sinabi niya ritong nagpakasal na sila ni Bubbly, saka parehong pumunta sa korte at binigyan ng 5 pulis para sa kanilang proteksyon. Kaya lang iniwan sila ng mga to sa kalagitnaan pa lang ng biyahe. Kung kaya naman nakapagdesisyon na lang silang dumiretso sa Delhi. Saka sinabi sa kanyang ina na babalik na lang sila ni Bubbly sakaling humupa na ang tensyon at maging maayos na ang lahat. Pinakausap din ni Manoj si Bubbly sa ginang at tinanong ang nanay ni Manoj kung tatanggapin niya ba ang kanilang relasyon. Sinabi naman ni Chandrapati sa kanya na kasal naman na sila ngayon at sinabing palagi silang mag-ingat ni Manoj at bumalik na lang ng nayon kung ligtas na silang umuwi. Nang marinig ang sinabi ng ginang, kapwa naging masaya sina Manoj at Bubbly, saka sumakay at umupo sa loob ng bus papuntang Delhi. Gayunpaman, isang hindi kilalang tao ang nagsabi sa pamilya ni Bubbly na sumakay sila ni Manoj sa isang bus papuntang Delhi. Matapos matanggap ang balitang ito, sinimulan ng pamilya ni Bubbly na sundan ng nasabing bus.
Ilang minuto lang mula nang makaalis ang bus, biglang may humarang na SUV sa harap ng bus na naging dahilan ng bigla ang pagpreno nito. 5 lalaki ang bumaba sa SUV na yon. Sila ang mga nakakatandang kapatid ni Pabli, mga tiyuhin sa ina at ama at 2 pinsan. Pagkatapos, pumasok ang mga to sa loob ng bus at nilapitan sina Manoj at Pabli. Binubugbog habang kinakaladkad palabas ng bus. Saka isinakay sa SUV at mabilis na pinaharurot ang sasakyan paalis ng lugar. Sa panahong to, isang road contractor naman ang nakasakay din sa parehong bus na nakasaksi din sa pangyayari. Pagkaalis ng SUV, tumawag ito ng mga pulis at ipinaalam ang buong insidente. Kasunod nito, sinimulang hanapin ng mga otoridad sina Manoj at Pabli. Sa kabilang banda, patuloy namang binubugbog ng mga miyembro ng pamilya ni Pabli si Manoj sa loob ng kotse na nagresulta sa pagkapunit ng damit nito. Saka dinala nila ang dalawa sa isang maliit na bahay sa liblib na lugar at itinali si Manoj sa isang upuan. Hindi rin nila pinatawad si Pabli. Walang awa rin nila tong binugbog, saka pilit na pinainom ng lason. Ilang sandali ring nagpupumiglas si Pabli na iligtas ang kanyang buhay sa kamay ng sariling pamilya. Pero pinagtulungan lang siya ng mga tong pigilan at pilit na pinainom ng lason sa sinakal na nagresulta sa kalunos-lunos na pagkalakot ng hininga ni Pabli. Nangyari ang lahat ng ito sa harap mismo ni Manoj. Umiiyak, sumisigaw at nagmamakaawang wag saktan ang kanyang asawa. Pero parang walang narinig ang pamilya ni Pabli. Nang malagutan ng hininga si Pabli, malupit na magbinugbog ng nakakatandang kapatid nito. Mga tiyuhin sa ama at ina at 2 pinsan ang nagdadalamhating si Manoj. Itinali sa likod ng SUV sa kinaladkad. Pagkatapos, gaya ni Pabli, sa pilitan din siyang pinainom ng lason na nagresulta rin sa pagkalakot ng kanyang hininga. Nang parehong wala ng buhay, itinapon nila ang katawan ng dalawa sa malapit na kanal. Sa isip nila, siguradong walang makakahanap sa katawan ng mag-asawa. Gayunpaman, June 23, 2007, 9 na araw pagkatapos tapusin sina Manoj at Pabli, natagpuan ang kanilang mga katawan sa pangpang ng isang ilog, hindi kalayuan sa lungsod ng Kaisal. Orihinal na itinapon ang kanilang mga katawan sa ibang nayon, kaya't naging imposible para sa mga pulis sa nayon na to ngayon kung saan natagpuan ang mga katawan na magkaroon ng anumang impormasyon tungkol kina Manoj at Pabli. Kaya naman kinuha ng mga pulis ang suot na t-shirt ni Manoj at suot na anklet ni Pabli bilang mga ebidensya. Saka sinimulang tingnan ang mga istasyon ng pulisya sa mga kalapit na lugar para malaman kung gaano karaming mga reklamo nang nawawalang tao ang naihain nitong mga nakaraang araw. Dito nalaman ng mga pulis ang tungkol sa 2 kaso. Isang kaso ang naitala sa nayon ng Carora kung saan nagsampa ng kasong pagdukot ang isang pamilya laban sa isang binata. At nalaman din ng mga pulis ang tungkol sa kasong inirehistro ng isang road contractor tungkol sa pagdukot sa 2 pasaherong kasabayan nito sa loob ng bus. Kaya naman pinatawag ng mga pulis ang nasabing tao at sinabi nito sa kanila ang numero ng plaka ng SUV, hitsura ng driver pati mga sakay nito at iba pa. Nang maglaon, nahuli ng mga pulis ang lahat ng nasa SUV na yon. Kabilang sa kanila ang nakakatandang kapatid ni Pabli, mga tiyuhin sa ina at ama at 2 pinsan. Kasama rin ang lolo ni Pabli na si Janggaraj at ang driver ng SUV. Pagkatapos nito, ipinaalam nila sa pamilya ni Manoj ang tungkol sa natagpuang katawan ng kanilang anak. Labis na nabigla ang kanyang pamilya dahil sa balitang ito. Pero sa kabilang banda, sobra namang nagalit ang natitirang membro ng Kapanchayat sa Carora sa pag-aresto sa pinuno nilang si Ganggaraj at 6 na iba pa. Habang nagsampa naman ng kaso ang ina na si Chandrapati at kapatid na babae ni Manoj na si Sima laban sa pamilya ni Pabli at sa Kapanchayat. Dahil dito, ilang mga tao ang nanggigipit sa pamilya ni Manoj na bawiin ang kaso. Sinubukan nilang suhulan ng pamilya, tinatakot at pinagbabantaan pero hindi nagpatinag at parehong nagsumikap ang mag-inang ito para makuha ang hustisya para kina Manoj at Pabli. Nagsimula naman ang pagliliti sa Carnal Sessions Court pagkalipas ng 33 buwan o halos 3 taon na may humigit kumulang 55 pagdinig na nangyari at naitalang mga testimonyang humigit kumulang 45 mga saksi na patunayan sa korte na pinlano at sinadya ng pamilya ni Pabli ang pagtapos sa kanilang dalawa ni Manoj.
Bilang resulta, noong March 29, 2010, hinatulan ng hukuman ang nakatatandang kapatid ni Bubbly, mga tiyuhin sa ina at ama, at 2 pinsan nito ng parusang bitay. Habang ang lolo naman ni Bubbly na si Gangaraj ay hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong at 7 taon namang pagkakakulong ang natanggap ng nagmaneho ng sasakyan. Idiniklara din ng hukom ang 5 pulis na itinalagang proteksyon kina Manoj at Bubbly bilang mga absconder o takas. Pero matapos ang hatol na to, nagsimulang makatanggap ng mga pagbabanta sa kanyang buhay ang babaeng hukom na nagbigay ng hatol, kaya't napilitan tong lumipat sa ibang lungsod para sa kanyang kaligtasan. Kasunod ng desisyong ito, nagsimulang magprotesta ang mga miyembro ng kapansyayat sa labas ng mga highway, hukuman at mga istasyon ng pulisya. Maging ang mga pulis ay natatakot na pumunta sa nayo ng Karora. Hindi rin makapagsalita ang lokal na media doon laban sa kapansyayat. Tahimik lang din ang mga malalaking politiko mula sa lungsod ng Kaithal tungkol sa bagay na to, dahil alam nila na kapag nagsalita sila laban sa kapansyayat, mawawalan sila ng malaking bilang ng boto. Binoykot din ng mga miyembro ng kapansyayat ang pamilya ni Manoj mula sa lipunan. Pinutol ang supply ng kanilang tubig at kuryente. Ipinag-utos din ng ilang mga pinuno ng nayo ng kapansyayat na sino man ang makipag-usap sa pamilya ni Manoj o makibahagi sa anumang mga transaksyon ay may multang 25,000 rupees o mahigit 17,000 pesos sa kasalukuyan at haharap din ng parehong pangboboykot mula sa lipunan. Pinagbantaan din nila ang pamilya na kung hindi nila babawiin ang kaso, sasaktan nila ang lahat ng natitirang kapatid ni Manoj. At sa panahong to na nagtatrabaho pa si Sema sa Police Academy, ilang beses ring pinagtangkaan ang kanyang buhay. Samantala, nagtipon naman ang kapansyayat ng mga kalapit na nayon at lahat ng mga tao doon ay nag-ambag ng pera para makakuha ang pamilya ni Bubbly ng isang mahusay na abogado at maipanalo ang kaso. At sa resulta, nang magsampa ng petisyon ang pamilya ni Bubbly sa hukuman ng Haryana, ang sentensyang bitay ng 5 katao ay ibinaba sa habang buhay na lang na pagkakakulong. Habang ang lolo naman ni Bubbly na si Gangaraj, pati ang nagmaneho sa SUV ay naabswelto. Gayunpaman, laban sa desisyon ng mataas na hukuman, naghain din ng petisyon sina Sema at Chandrapati sa pagsusuri sa Korte Suprema. Kaya lang kinatigan ng Korte Suprema ang desisyon ng mataas na hukuman. Pero pagkatapos ng kaso nito, gumawa ng malaking desisyon ang sentral na pamahalaan at idineklarang iligal ang kapangyarihan ng kapansyayat dahil sa bawat bansa isa lang ang batas at hindi 2. Kung hindi pa humarap at nagsumikap ang nanay at kapatid ni Manoj sa kaso nito, marahil ay hindi makakatanggap ng hustisya ang bagong kasal na sina Manoj at Bubbly. Ito lang po para sa araw na to. Salamat po sa panonood. Napakadelikado po sa labas. Mag-ingat po tayong lahat.